Kag sa ginapang sa ato nga video, nga kita rooted sa kay Christ, ang ato na life, mangibugahan na siya sa fruits. Okay? Makita ni, ang ato na life na ni, ang muna kita sa mga fruits. Okay? Ang muna gani sa ato na prayer list, o sa ato na gina-mention tayo sa Ginoo, that all of us will be faithful and will be fruitful. Okay? Hindi na kita hindi na faithful lang kita, kundi ang ating na life, maging fruitfulness, maging fruitful man. Okay? So, ako na siya, kung ang life natin is rooted in Christ. Hindi pwede na hindi kita maging abundant. Okay? Hindi pwede na magpabilin na kita na amo sini. Kundi, magabulig sa aton, nga ang aton na life, magabugan ang pagin. Tungod, arak kita, nakapanggamot kita sa kailo, Jesus Christ. So, how to be firmly rooted in Christ, or rooted in Him? Ang ambag na sa Colossians, chapter 2, verse 6 to verse 7, masakang tapaliw, pwede read. So, then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Before kita magpalaan, magpagitaan na, dito ko, salamat kids sa inaga. Nag-bypass na ako ng pagpamanandong sa pagpapot sa ilang pulo, na mabutan na rin ito mga mabutan. Bless, ako na magpusukuan, in Jesus' name. Nakita ko din ang growth sa may Colossians chapter 2, verse 6 down to verse 7. Sang time na nag-receive na po si Lord. Okay? Wala na nagpabilin kita sa ato ng gitna. Sa ato ng gitna na situation. Okay? Nag-change ang ato na situations. Nag-change ang ato na appearance. Kaya kita mismo, nag-continue sa pag-abuhay ka na. O kung nagpadaan kita sa pag-alagad ka na. Okay? Wala kita nagpabilin. And then, namin pag-hit, kaya nanggamot kita, kaya nagtukod kita. Kaya nagligon ang ato ng pagtuok. Kaya kailangan mag-hit, nag-overflow ang aton ng pagpasalamat sa aton nga Ginoo. Yun ang magpapautot sa Ginoo. Lain man ang aton life situation kaysa subong kumpara sa una. Amen? Naglain din. That's because na si Jesus amo ang aton nga gingamutan. Okay? Dumapas na wala ako sa sa kahoy. Okay? Ang bukas kita na. Okay? Ang gamot amo ni Sino Jesus Christ. Kaya hindi pwede mapatay ang gamot. Okay? Kaya kung mapatay ang gamot, ang mga na, sa kahoy ba lang mapatay ang gamot? Sigurado na ang upper part ng sa kahoy. Okay, una na, makalalaga sa ilang mga ang iyang mga laot, malaya ang iyang stem, ang mga branches siya, hasta sa ilang ato, i-cut off na na. Ganito na na, ibutan sa kalayo, sulukot. Pero kanami lang, we are rooted and built in Christ. Ako na kanami na. Nagtungod sila, wala kita nagpabilin sa ato na situation, kundi ang ato na situation and appearance, ang ato na life, ang ibagin kung para sa una. So, ako lang kinahambal sa Colossians chapter 2, verse 6 down to verse 7. Then, just as you receive Christ Jesus as Lord, okay, continue to live in Him. And you people, you brethren, kasi hindi mo pa-feel ang ituwag, ang tutuod na pagpanggamot, ang tutuod na kaangtanan mo sa Ginoo. Subong palangadaan, just to make sure na ikaw ara sa kay Jesus. Na kung ano man ang mag-abot sa aton, okay? Abutan mo kita sa mga storms in life. May mga trials man, may mga tribulations man. That's what I said sa aton na Sunday school. Na unara kita, rooted kita, nag-build kita sa kayo Jesus Christ. No? Hindi kita maano tungkol, pinabuligan kita sa aton.
So, ang first na nakakita natin is, we must have a relationship with Him. Kung may anak pa sa pinaka-importante na bagay sa akong life, ito is to have an intimate relationship to my Christ. And also sa inyo, amo man ang tani na may anak ka sa totoo ng relasyon sa Ginoo, nakanapin na pala, anak ka sa totoo ng relasyon sa Ginoo. Biskan ano ka matabo, biskan na matulog, kaya pa ang kaya, sa gihapon unahon mo ang Ginoo. Babagyo man, maulan man, naman matabo, pabaha man, malinog man, unahon mo ang Ginoo. Na, meron ka Jesus. Meron ka Jesus sa imo din gusto mo itutuod din. Nabisan ano makabutong sa imo sa worldly system na may araw kita. Influence sa imo pagpalay, influence sa imo TV, influence sa social media, but then ikaw, you will push yourselves na magkatugid sa Ginoo to serve Him. It's because may araw ka sa real relationship sa Ginoo. Kasi ang pamatabo, ang office ko, sa una, na-consider ko ako myself. Day of the Lord ba? Sunday, Day of the Lord. Pinapasin pa sa Ginoo. Kung isa ano nang matakay na mabutaw kay tuyo ka, matamo, sumuli isang talisay na si Jesus. The excitement na may ara ako, ako rin nagapagigbabaw. Okay? Kaya nagapagulagi tungkol na may ara na kakaantanan sa Ginoo. Sa abla sa Ginoo, unahon mo ang Ginoo kay this is the day of the Lord. This is the day of worship sa akong na Savior, sa akong na King, sa akong na Lord, sa akong na life. Kaya may ara kita sa relationship sa iya. So hoping, nanginigrup na may ara kita, nakagamot in ang aton na life sa kay Jesus. Muna ba lang ako sa Ginoo, no? Sige nang baka natin sa atin na sa ating introduction. Diin ka di ayhan, mabasa wala di ma-mention ng ibang areas. And some of them, okay, 24/7, 24/7, binabutan na ng ating ng mga time. Okay? But sa atlaw sa Domingo, atlaw sa Sunday, this is the only day na para lang din sa Ginoo. So kapag panong na, although na we are busy sa amon ng mga bahin, but then sa adlaw sa Domingo, hindi man natin paglibatan. Kainan, magahulat ang Ginoo sa aton pagdayaw, sa aton pangamuyo, aton pasalamat, sa aton nga pagimaya ka na, ang Ginoo nagahulat na. Pero kung wala na kita sa time, o sa aton pag-worship sa Ginoo, kasi may lakot na wrong. Kasi may lakot na misinterpret mo sa iyong life. So, number one na naatag ilang ikinabahin, dapat may anak kita sa relasyon din sa Ginoo. Kaya kung may anak pa sa pinakamatahong na life, ang isa Kristo ang life na may anak din sa Kristo. Next. About sa verse 6. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live in Him. Receiving Christ as Lord of your life is the beginning of life in Christ. Sa tiyon pa lang ang ginreceive mo si Jesus, amo pa na ang tiyon nga ang life mo kay Christ nagsugod. No, pila na ka years or months pa lang ang iba sa atong grade. But for you, pila na ka years inaara ka kay Christ. Then, i-analyze mo ang iyong life. Kamusta ang akong na life? Having some fruits in my spiritual life. Kamusta? Ayan pala nakita abundantly for how many years na since ikaw nakabago kay Jesus Christ, how can you analyze and evaluate yourselves? Then, imo na find out, Lord, I have so many failures and lapses towards sa ako na
towards sa akon nga pag-serve sa imo, sense nga nakabatok sa imo. Makuntani, mag-continue ako sa pag-live sa imo. To be faithful and to be fruitful sa akong life. But then I have so many failures and lapses. Lord, today, your word in Colossians chapter 2, verse 6 down to 7 reminds me again na sa ako, Lord, naka-receive sa imo. Dapat, Lord, ipakita ako ang life sa Christ o kung sa Savior na may ala ako. Doon ko sa dinon, inanglan na magbago sa iyo. Amo na wala na kami lapses ka. Basta po wala nagkuha ka sa exam, nagkuha sa quiz, tapos ang mga final score, tama ka na ba? Ang masin mo teacher, you need to retake, no? Sa exam, kayo hindi napasado ko. So, ma-retake ka. Okay? Hasta na makapasar ka. And same thing sa ato ng Ginoo. Dapat kita failure sa ato ng Ginoo, but then ang Ginoo nagahulan sa aton. On the next time, mabawin ka sa ato. Gamo kita. Then for you and for me, bawin kita sa Ginoo. Bawin kita sa Ginoo sa ato pag-serve sa Ginoo. You know what? Kung natin ang palalatawag, damo kita utang sa Ginoo. Agree ka ba siya? Damo kita utang. Ano na utang? First thing, utang sa oras. Wala ka tuod utang no, sa tao, pero may utang na dako sa Ginoo. Ang first na utang, ang utang sa Ginoo. Kaya dapat daw kita-kiton sa Ginoo nga ginkuha ka, nakontante para sa iya. Kaya-accept ko man nila. Amot lang sa iyo. Bilisan niya na. So, dapat kita utang sa Ginoo. Kaginang tani, bayaran ang utang sa Ginoo. Naging kuha na to. So, ako na makita natin sa Ginoo, receive Jesus as our Savior and Lord, for in Him there is salvation. And we thank and praise God for this salvation na ako na angkon. No one can lack in His hand. Magyunan mo na. Wala siyang may makakuha na sa kamot sa Diyos. On the day na na-receive natin si Lord Jesus Christ, ginsulat ito sa libro sa kabuhi, the book of life. What is your name? Sulat dito, Ernel John Malugo. Then someday mag-abot in the future, mag-abot ang time, nga itong libro sa kabuhi, buksan dito, kaglang taon dito. Okay? Ang tagsa ka mga pangalan na ginsulat dito, ayan pala, one of the name na ginpunta dito sa Ginoo, ayan pala aton dito, malawagan. Kaya mo na ang ginahambal sa kambahanon. When we all get to heaven, what a day of returning that will be. No, kinawag ko na ang ngalan. Unang mudyong na magunin, lawang ko na ang ngalan. Ayan pala ang salvation, naging regalo sa Ginoo sa aton, the gift of salvation, and nabago na natin ini. And the second thing na makita natin from receiving Jesus in life, security. Yes, of course, physical, emotional, no, hindi kita excuse, makabatsyang kita. But then, you know what? When we say security, this is spiritual security. Yakon, wakon ng kita sa Ginoo, we are 100%, we are totally secured in the hands of our God, of Jesus Christ, our Savior. Wala security. Pero sa kalibutan, we feel insecure sometimes. Kagamo kita insecurities. But you know what? The real security na dapat natin ang kunan is to have Jesus in our lives. Kaya dapat natin makita kasakuan ang tutuod na seguridad sa aton na kabuhi. Natuwa bala ang iba ng mga tao sa ilog ng kalibutan? Natuwa bala ang iba ng mga tao na wala sila kay Jesus?
nag-aara sila permi sa danger. Nag-aara sila permi sa distraction. Then nag-aabot sa point sa kanilang life na nagkaka-destroy sila. It's because wala sila sa security from God, from Jesus Christ. Tungod na wala sila nakaangkat. And then the letter C, spiritual growth. Hoping no, after the salvation na mayroon kita, ang security ato na experience, and hoping na mag-aabot sa point sa ato na life, yung mag-isakak man ang ato na growth. Na magtupo kita, because one of the desires of God sa ato na life, to those na nag-receive sa iya, to those na nag-accept sa iya, is magtubugin. Magtubugin sa pagkilala sa ato niya. And you, all of us, let us try to learn more and to know more about Christ. Kaya natin makilala sa lubos. Di ba kung pamangkutan kita, gaano mo kakilala si Jesus? Isang sabat natin 50-50. Isang sabat natin 30%. No, it's because na kulang ang aking pagkilala sa iya. Now, every day is an opportunity para masik, para ma-know pagin natin more si Lord Jesus Christ sa aking life. Kaya kung kita nagatubo sa pagkilala kung sino sinisa sa atin niya gabuhin. So mga ukod sa Ginoo, ang muna gali ang life natin kung kita na included sa kay Jesus Christ. Okay? Ato masapuan ang true salvation, true security, and spiritual growth sa ating life. The next slide, an exhortation concerning the Christian. No? Ayun yung nambala sa verse 6. So then, just as you receive Jesus Christ as Lord, continue this praise, continue to live in Him. This is an exhortation. Nga makapakita sa exhort, strongly encourage or urge someone to do something. Buko sa lingon, after you receive Jesus Christ, gina-urge kita, ginatulog kita, gina-encourage kita. Know Jesus more. Serve Jesus more. Love Jesus more. Gina-encourage kita. Kaya araw na kita sa atong tuon ng amon. Ang kulang na lang din is magtubo in Christ. Meaning magtubo kita. Okay? Moto sa Ginoo, hindi ka pagulaton na mauli ang tanan. Kaya may ara na nagambal sa ilang mga pagulikuan na gusto niya paalalaan ng Ginoo, pero ulihin ang tanan. Luya na. Hanapin ka sa inyong mga young people, mga bataon pa ka. You have enough strength to serve God. Kung may anak pa na magpalingon sa iglesia, you. And I'm glad to see you all singing praises to our King of Kings and Lord. So, ang muna, marami na po sa pag-serve sa Ginoo. And then sa ako ng mga adult, I'm glad to see you all also. Nga nagapadayo po despite of your weaknesses. Na maluya ang inyong mga tuhod, mga lawas, but then, you still seeking God in your life. You're still serving God in your life. Kaya ako na ang gina-exhort rin. Magpadayon ka. Magpadayon ka. So dahil po, tao na kita nakilala. Nagbatod sa Ginoo. Fully surrender ng life sa Ginoo. Nag-undergo sa water baptism. And then after a month, after how many months? Then hindi na makita sa simbahan. Kung may araw pa na nagdugay na sa simbahan, nagdugay na ilang pagpangalakan, damudahan mo na sila sa mga service, naging pakita sa Ginoo.
kita, kinatag sa Ginoo, but then, nag-uutang para sa pag-alagad sa Ginoo. So, ari ang exhortation rin. Strong exhortation ni Apostle Paul sa mga Colossians believers. Strongly encourage or urge someone to do something. Ang ating mga church, meron sa mga service credits. Ang ating mga pinipinaran na sila. Service credits. Meron ka na para siguro sa mga government agencies na no? So, ang mga service credits nila na, ginatipon na nila, no? Kung gusto nila mag-apply sa mga leave, no? So, magamit na nila. And dapat kita sa mga credits, no? Nagginatuwag. So, sa atin na makapag-service sa Ginoo, every time na nagahimong kita sa mula sa Ginoo, nag-advance man ang mga credits. That's something in heaven. All of our service credits na minimum din ma-appear dito sa langit, no? Kag mag-rewards na. Mabuto sa Ginoo, let's push ourselves. Padayon din. Sometimes na nato lang kontra sa ato na pawalin na ato na selfie, no? Amo na nagapupok sa ato. Pero kung i-push na nato ka self, go on. Padayon. Ano ang ina-face mo sa iyong self? Padayon. Ano nagapagbugat sa imo? Padayon. Padayon sa Ginoo. Kung na ba sa atong kanang sa atong Sunday school, no, we have a new fight. After we receive Jesus Christ, we have a new faith. Katungod na may pagtuon na kita, kinanglan na stretch. May mga kagamot. In other words, Paul is summoning us to live a lifestyle worthy of the Lord. The term walk refers to living. Okay? Ang walk na i-mention nila, nag-refer na sa living. Pangabuhi. It is a metaphor for living life. Paul is saying, as you have received Him as Lord, so live in Him or walk in Him. He is calling believers to live a life which is consistent to what they have professed. If we say that we have received Jesus Christ, then show it by the way we live. Now, if you say in your life, you have Jesus, I have Jesus, show it. Okay? Hindi pagtuguha ang imong anak, hindi pagtaguha ang imong kapawa. Okay? Hindi pagtaguha ang imong asin. Kaya lang ni Matthew, you are the salt and you are the light of this world. Nga kung tani imo'y na-show sa imong palibot, imo i-show sa bilog ng kalibutan. Show it by the way you live. So may isang illustration. Kung ko lang, masahan niya sa inyong mga mata. There was a man who hired somebody to record all of the life of Hudson Taylor. This is a true story. Especially the negative side. Okay? Especially ito ang negative niya na side. The man hired keep on following Hudson Taylor daily to record everything with him. And after 3 months, this guy became a Christian. Guys, si Hudson Taylor, he is a Christian. I-record niya ang tanan niya na pagpangabuhi. Then after 3 months, ang ginahayag na tao ko, after 3 months, he became a Christian. Now, for you and for me, base ng mga tao na nagalantaw sa life na. Or base ng mga tao na nagaka-inspired sa life na kag nagaka-motivate. Ayan, base sa ato ng pantalay. And even your husband, and even your wife, and your children, nagalantaw sila sa inyong malay. Wala kita kamaan,
Kasi nagpabot na ang point sa ilang life, na i-turn na sila sa Ginoo to a new one, to a new believer. No? Sabat ama, natawag lang ng illustration ko after 3 months. Ang ginano na din ng tao, naging Kristohano na. Okay? Ang nakakotol sa Ginoo, kung nakakot na life na ini, naging rooted, naging built sa aton na Ginoo. Then may mga people dali, may mga tao dali na nagalantaw sa aton ng balingkod. Kami na panilagan nila. Kasi maabot man sa buhat sa nila na life, na mag-uwan man sila sa Diyos, naging sila sa Diyos, nag-iyak kanakan. Oo, nakita ka ba? Ako na galing padayon lang din, padayon lang din. So, ang isang dalang pinahambali ni William Penn said, to be like Christ is to be a Christian. And to be a Christian is to be like Christ. Ako na galing po sa Ginoo. Kung mayanak kita sa Kristo, sa ating kabuhay, ang ginagabuhin na natin, ang pinapakita na natin, ang aton pagkakristohanon, o wala natin na Kristo, naging batol na ginaalaya. Extra day, para kita sa second point natin, don't forget in your life today, kung may anak pa, pinaka-importante na bagay is to have Jesus in our lives. Having a true relationship with Jesus. Kaya kung may anak na Jesus, we will grow and we will flourish life. Brothers and sisters, FBC, God bless you, God bless your life, God bless your family. That's right. Ginoo, salamat kayo. Sa mga aga, nag-remind kami sa sining na in Colossians chapter 2, verse 6 to verse 7. And as we receive you as a personal Savior, we must continue to follow you, to serve you, to live in you. Salamat Ginoo kay maamong na life, naging rooted kag naging built na sa iyo. Bless kami Ginoo, sa pa sa among na family, gabay Panginoon mga sakwan kami. Hindi lang na maging faithful, kundi Ginoo maging fruitful man sa among higit sa mga bulang Ginoo sa aming life. Kamong ginabalik sa iyo ang glory ng Lord. In Jesus' name. Amen. This time, balik sa ating last leader. Once again, God bless you.